Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pakikinig na banal na salita natin pinawalapay ni Jesus bilang pagbibigay galang po sa banal na salita natin pinamamahal na pa Jesus. Tayo muna po minamahal, panandali pong tumayo at narito po akin ay binibigay magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan natin muna ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon po, maminamahal. Manalangin po muna tayo. Dakilit papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, misang pamala Panginoon, kami po ay lumalapit muli, malapang noon dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mapagkukulang, mapagkakasala, dakilang Diyos. Salamat po, malapanginoon, patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na amin pong mapaburihan, mapaglingkuran ka, malapang doon sa lugar nito, sa kalayaan ay binibigay mo sa amin. Lalo tigit, nagpapasalamat kami sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, malapanginoon. At patuloy po namin dalangin na pagpalain mo po yung mga salita. Patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, malapanginoon, at hindi lang kami maging tagapakinig na yung salita, kundi maging tagatupad po kami, malapanginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen naman, labang inihanda po natin ang ating dalawang magkasunod na talata sa 2 Corinthians 5:16 and 17 at 2 Corinthians 4:16. Ako po ay bumabati po muna maminamahal sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat po ng mga beloved workers, beloved preachers, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa webcast, sa ating live streaming, sa lahat ng mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa labas ng ating bansa. At nagpapabot din po ko, maminamahal ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral, ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya hindi maminamahal, buksan natin ang ating mga talata, 2 Corinthians 5:16 and 17, at 2 Corinthians 4:16. Dito po sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikita siyang gayon. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. 4, ikalawang Korinto, talatang 16. Kaya nga hindi kami nang himagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po natin, getting out of touch with Christ. Getting out of touch with Christ. Ibig sabihin niyan, maminamahal, paglayo sa hipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Alam niyo ba, maminamahal, na ang mga disipulo, ang mga unang mga alagad, nung panahon na nakasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sa loob po ng tatlong taon, na nakasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi sila maminamahal, mga talagang masasabi natin na uwaran at talagang mga matutuwid na mga Kristiyano. Amen?
Sila yung mga katulad din natin, mga minamahal, na may mga kahinaan, may mga kapintasan. Amen. Biro nyo, sa loob, mga minamahal, ng 3 taon, na nakasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay nakita ng mahal na Panginoon yung kanilang mga kapintasan, yung kanilang mga bagay na sabi ng Biblia, mga ugali na dahilan upang malayo sila sa hipo ng mahal na Panginoon. Kaya kapag may mga ganitong karakter pala ang mga mananampalataya, nalalayo ang hipo ng mahal na Panginoon. Kaya minsan may mga dahilan bakit sa tagal ng ating pong pagsamba, sa tagal ng ating oras para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, maraming mga Kristiyano ang umuuwi na ni pumatak ang luwa, hindi man lang nila naranasan. Natapos ang gawain mula simula hanggang matapos, hindi man lang nila naramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, malayo sa hipo ng ating mahal na Panginoon, getting out of touch with Christ. Isang kalugian sa isang mananampalataya, maminamahal, na kapag tayo'y sumasamba, hindi man lang natin maramdaman ang banal na presensya, na hindi man lang tayo nahipo ng mahal na Panginoon. Kasi sapagat ang layunin, bakit tayo narito, maminamahal, sapagat gusto nating madama, gusto nating mahipo tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gayon, pag uwi natin, mga minamahal, na revive ang ating pananampalataya, napakaginhawa ng ating pong nararamdaman at higit sa lahat, mga minamahal, tayo po ay pinakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Kaya tandaan nyo, mga minamahal, ano yung mga dahilan kung bakit malayo ang hipo ng ating pinakamamahal na Panginoon? What are the character of disciples before? Yung kanilang ugali noon, maminamahal, bakit malayo ang hipo ng mahal na Panginoon sa kanilang? Bilang mo, napakadakilang pribileyo para sa kanila, maminamahal. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang Diyos, mga minamahal, na pinagmumulan ng lahat ng bagay, nakasama nila, nakausap nila, nakatabi nila. Kaya nga kung hipo lang ang pag-uusapan, maminamahal, hindi lang nila nahipo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang sila hinipo ng mahal na Panginoon, kundi mismong ang mahal na Panginoon, nahipo nila. Nakausap nila, nakadaupalad nila, nakasama nilang kumain, nakasabay nilang maglakad. At higit sa lahat, mga minamahal, nakakausap nila bawat oras, bawat minuto, at bawat saglit ng buhay nila. Amen? Pero sa kabila nun, maminamahal, nakalulungkot. Sa loob ng 3 taon na nakasama nila ang ating mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, malayo sa kanila ang hipo ng mahal na Panginoon. Getting out of touch with Christ. Ano po ang kanilang mga karakter noon, maminamahal? What are the character of disciples, the disciples of Christ before? Kasi nung unang panahon, maminamahal, bakit hindi pa sila lubusang nagbago? Kaya nga sabi dito sa nabasa po natin, yung talatang 2 Corinthians 5:16, kung babalikan natin, maminamahal, sabi rito, kaya nga mula ngayon ay hindi na namin kilala ang sinuman ayon sa laman. Hindi na, sabi, mula ngayon ay hindi na namin kilala ang sinuman ayon sa laman. Ibig sabihin, once na ikaw ay lumapit na sa mahal na Panginoon, hindi na namin kilala ang iyong dating pagkatao. Yung buhay mo sa laman, hindi ka na namin kilala noon. Hindi na ganun ang buhay mo. Patay ka na. Wala na yung dating buhay mo. Wala na yung dating ugali mo. Kaya hindi ka na namin kilala ayon sa laman. Amen? Bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayoy, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kung nakasama nila ang mahal na Panginoon sa Kristo noon, ayon sa laman,
Nakausap nila, nakadaupalad nila, pero ngayon hindi na nila nakikilalang ganon. Iba na ang mahal na Panginoong Hesus ngayon. Siya po ay napakalaki na. Siya po ay Holy Spirit na. Ang mundo'y sinlaki lamang ng bola ng jackstone sa Kanya. Kaya hindi na natin sila kilalang gayon. Hindi na ganon ang itsura niya, hindi ganon ang kahinaan niya, hindi ganon, maminamahal, nung nakasama nila, na talagang parang nakita nila na parang simpleng tao, umiiyak, nagugutom, napapagod, nagagalit. Ha? Pero ngayon, sabi, hindi na ganon. Bagamat nakikilala natin noon si Kristo na gayon, sa laman, yan tinutukoy doon yung kaniyang pagkakatawang tao nung nagkatawang tao siya. Ngunit ngayon ay hindi na natin siya nakikilalang siya'y gayon. Siya na ay Diyos na makapangyarihang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, hindi na mamatay. Makapangyarihan. Pinagmumula ng lahat ng bagay. Sa Kanya tayo nabubuhay. Amen? Ganun, mga minamahal. Kaya sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away, behold, all things are become new. Kaya nga, ang sino mang nakay Kristo'y bagong nilalang na. Sabi, dapat hindi na tayo nakikilala noon. Yung karakter natin noon, hindi na nila kilala dapat ngayon. Amen? Dapat ang maririnig sa mga Kristiyano ngayon, naku, napakabait naman tong kapatid na to. Dati hindi ganyan yan. Ay dati madalas nakikipagbasag ulo yan. Dati madalas kong makitang pasuray-suray yan. Talagang lasing na lasing. Dati nakita ko yan, laging may kaaway, dating na marabasag ulo, mahilig sa basag ulo, walang kasundo. Pero ngayon, napakabait ng taong yan. Amen? Yun yung sinasabi, yun ang ibig sabihin na dati, kaya nga mula ngayon, hindi na tayo nakikilala ng sinuman ayon sa laman. Kasi bagong karakter na tayo. Bagong nilalang na tayo. Nagaya ng sinabi ng Biblia sa 2 Corinthians 4:16, bagamat ang ating physical na katawan ay pahina ng pahina. Kasi hindi naman tayo bumabata Tumatanda tayo. Amen? Bagamat ang ating katawan ay pahina, pero ang ating katauhang panloob, yung katauhan nating panloob, yung ating espiritual, yung ating kaluluwa, palakas dapat yan ng palakas. Amen? Dapat lalo tayong lumalago, lalo tayong lumalakas espiritual, lalo tayong tumatatag sa pananampalataya. Mga minamahal, hindi pangkaraniwan yung manghihina ka sa pisikal. Hindi pangkaraniwan yung tayo po'y palagang magkakasakit. Talagang papangit at kukulubot tayo. Kung dati para tayong sariwang ubas na kapipitas palang makatas. Darating ang araw, magmumukha tayong tiyampoy. Magsisimula tayo sa pasas hanggang maging tiyampoy. Mangunguluntoy tayo sapagkat ang katawan natin ay tumatanda, ngunit hindi dapat sumusunod ang ating kaluluwa. Ang ating katauhang panloob dapat lalong sumasariwa, lalong lumalakas, lalong tumitibay sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya dito po sa Banal na Kasulatan, what are the character of disciples of Christ before? Kasi noon, maminamahal, wala pa ang Espiritu ng Diyos. Bakit ganun sila? Sabi ng John 7:39, basahin natin, wala pa ang Espiritu ng Diyos. Hindi pa naluluwalhati ang mahal na Panginoon, hindi pa siya napako sa krus at hindi pa siya nabuhay na maguli. Kaya wala pa ang Holy Spirit. Kaya natural, wala pa silang fruit of the Holy Spirit. Wala pa sa kanila ang bunga ng Espiritu Santo. Basahin natin ang John 7 verse 39. Sa aklat ni San Juan, Kapitulo 7, versikulo 39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Amen. Amen. Sa panahon ng mga disciple, maminamahal, hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu. Amen. Kaya nga, hindi natin pwedeng pulaan sila. Hindi natin pwedeng sabihin na, bakit ganun palang ugali ng mga disipulo noon? Pwede rin pala ako maging ganun.
Mga minamahal, hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu ni Kristo noon. Hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu Santo sapagkat ang mahal na Panginoon ay hindi pa naluluwalhati. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, meron na tayong Espiritu ng Diyos. Meron na tayong bunga ng Espiritu Santo. Amen. Pinapatnubayan na tayo ng Espiritu ng Diyos. Nananahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, hindi pwede na sabihin natin, yung mga alagad nga, mga apostol nga, gano'n ang kahinaan, ako pa kaya. Kasi nung panahon na yon, wala pa silang Espiritu Santo. Pero ngayon, tayo po matagal nang meron ng banal na Espiritu. Meron na tayong bunga ng Espiritu Santo at pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, ano po yung dati nilang karakter na naglayo sa kanila sa hipo ng mahal na Panginoon? Unang-una, basahin natin Lucas 9, talatang 12. Dito po sa Lucas chapter 9 verse 12, sabi po, "At nagpasimulang kumiling ang araw, at nagsilapit ang 12, at nagsabi sa kanya, palisin mo ang karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon ayon sa mga lupain na sa palibot-libot, at makapanuluyan at makakuha ng pagkain, sapagkat tayo nangarito sa isang ilang na dako." Amen. Amen. Maminamahal, ang una nilang ugali ay unconcerned. Unconcerned. Ito pong okasyong ito, maminamahal, ito yung panahon na nandun sila sa ilang. Ang mahal na Panginoon ay nangangaral ng Ebanghelyo at 3 araw silang walang pagkain. Sinusundan sila ng maraming tao. Sabi ng mga apostol, maminamahal, pauwiin na natin sila, mahal na Panginoon. Tayo'y nasa ilang, hindi natin sila kayang pakainin. Sa dami ng mga taong ito, hindi natin sila mapapakain sapagkat tayo'y nasa ilang, walang tindahan, walang mabibilian. Gusto nilang pauwiin yung mga disipulo, yung mga Kristiyano, yung mga sumusunod sa mahal na Panginoon, yung mga ordinary members. Gusto nilang pauwiin, mga minamahal, ng walang kinain ng 3 araw. Unconcerned. Sabi nila sa mahal na Panginoon, pauwiin na natin sila, wala tayong pagkain dito. Pero ang mahal na Panginoon, hindi ganun. Sabi ng mahal na Panginoon, 3 araw na silang walang pagkain. 3 araw na silang hindi kumakain mula nang sumunod sila sa akin. Sabi, anong meron tayo dyan? Sabi, iisa lang amin maunang pagkain. Yung bata, meron siyang dalang 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng mahal na Panginoon, paupuin mo sila. Binasbasan ng mahal na Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda. At sabi, ipamigay nyo sa kanila. Ang nangyayari, yung 5 tinapay, 2 isda, dumami, may sumobra pa. Amen? Ibig sabihin namin na ayaw ng mahal na Panginoon ang mga mananampalataya ay unconcerned. Wala kang paki. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa kapwa mo. Dapat, sabi ng unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 24, mga minamahal, sabi po rito, huwag ganapin ninuman ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Pag ikaw ay naging Kristiyano, maminamahal, meron ka ng Espiritu ng Diyos, dapat ang lagi mong isipin yung ikabubuti ng iyong kapwa. Huwag tignan ng bawat isa ang kanyang sarili, ang kanyang sariling kapakanan, kundi isipin palagi nila ang kapakanan ng iba. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 4. Basahin natin talata. 1 Corinthians 10:24 at Philippians 2:4. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 4. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 24. Huwag hanapin ninuman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Amen. Pakita lang po sa 32. 32 hanggang 33. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man o sa mga Grigo man o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Amen. Amen. Mga minamahal, ito po ang wag po nating dapat maging ugali ngayon sapagkat tayo po ay may Espiritu ng Diyos. Dapat hindi na tayo kilala
sa dati nating ugali, sa dati nating karakter. Yung unconcerned. Dapat lagi nating isipin yung kapakanan ng ating kapwa. Huwag nating isipin kung ano ang ikabubuti ng ating sarili, kundi dapat ang isipin natin yung kapakanan lagi ng ating kapwa. Amen? Amen. Mga minamahal, makikita nyo yung ganitong karakter pag may mga okasyon. Katulad dito sa nabasa po natin, 5,000 yung papakainin nila. Ang iniisip ng mga alagad, mga minamahal, ay paano nila bubusugin yung ganong karaming tao. Kaya sabi, pauwiin na natin sila, wala tayong pakialam dyan. Hindi naman natin yan inimbitahan, hindi biglang pumunta rito eh. Sabi ng mga alagad. Pero hindi nalugod ang Diyos sa karakter ng Kristiyanong ganon. Dapat wag tayong unconcerned, dapat laging isipin natin yung kapakanan ng ating kapwa. Lalo na pag may mga okasyon, maminamahal, bahala na yung iba, basta siya, maraming dalang pagkain. Amen? Talaga yung iba, kain na, malot pa eh. Kumakain na ng mamalot pa. Dito, makita nyo yung mabuting iniisip ng bata. Imagine, batang maliit, 7 years old, alam niya na hindi siya pwedeng magutom, yung bata. Ang pinagmulan lang ng kinain nila, yung bata. Bata ang pinagmulan ng pagkain. Kasi yung bata, alam niyo naman ang bata, kahit siya magpunta yan, may baon. Binabaon ng nanay niya yan. Pero yung bata, hindi siya naging tinatawag na unconcerned, hindi siya selfish, hindi siya makasarili. Ibinigay niya yung baon niya na 5 tinapay tsaka 2 isda. Hindi niya inisip, baon ko to eh, bet kakainin niyo. Paano magkakasya sa atin to? Alam niya, sa kamay ng malapang noon, dadami yun. Nung ibinigay ng bata, maminamal yung kanyang 5 tinapay at 2 isda, nabusog lahat yung 5,000 lalaki, hindi pa kasama yung mga bata. May lumabis pa na 12 bakol. May lumabis na 12. Bakit ang lumabis 12? Bakit 12 basket ang sumobra? Kasi lahat ng mga alagad nag-iisip na baka sila'y maubusan ng pagkain. Kaya ibinigay naman, sige, tigi 1 bakol kayo, magpakasawa kayo. Tigi 1 basket tuloy sila. 12 basket ang sumobra. Amen? Kaya tandaan nyo yan, lalo na pag may okasyon, laging i-mindset nyo, isipin nyo palagi ang kapakanan ng iba. Huwag ang kapakanan ng inyong sarili. Kasi diyan tinitignan ng malapang noon kung nandyan pa ang yung dating ugali, yung dating ikaw. Amen? Parang nung napunta kami sa preachers meeting, galing kami ng Tugigaraw, kumain kami doon sa Eat All You Can, yung kabalin. Eat All You Can, lahat ng mga workers, mga preachers. Yun ang first meeting first annual meeting natin. Galing pa ako sa Tugigaraw. 12 hours yung biyahe namin. Sa dami ng mga Kristiyano, siguro sabay-sabay silang nagutom. Aba, nung inabutan ko na lang doon sa lamesa, Eat All You Can yun. Paa na lang ng talangkang maliit. Paa na lang. Sabi ko magiging aral sa akin to. Pagdating ko rito, pag naulit itong ganitong okasyon, hindi na ako magpapakagutom. Kakain na muna kami bago kami pumunta doon sa okasyon para hindi ko na iisipin yung sarili ko, ang isipin ko na yung kapakanan ng iba. Amen? Kasi pag papupunta ka sa isang okasyon na gutom ka, naku, talagang makalimutan mo yung sarili mo kung sino ka. Makikipagbalyahan ka, yung lamesa namin, kala mo basketball eh. Binantayan ng 5 matataba. Hindi kami makasingit. Doon na kumain mismo yung 5 matataba. Galing ako, saan galing? Sabi, preacher ba ito? Bakit doon pumoste? Hindi tuloy kami makasingit. Pag alis nila, may natira, mga paanan talangka na maliliit. Sabi ko, simula ngayon, magiging aral sa akin to. Pag may okasyon, kakain na muna ako, magpapakabusog na muna ako para ang iisipin ko na lang yung kapakanan ng iba. Hindi ko na isipin yung kapakanan ko kasi tapos na ako. Amen? Yan po, maminamal, unconcerned.
Pangalawa, mga minamahal, undiscipline. Basahin natin Lucas 9:28 up to 32. Undiscipline. Lucas, Kapitulo 9, versikulo 28 hanggang 32. At nangyari nang makaraan ang may 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. At samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang damit ay pumuti, at nakasisilaw. At narito, 2 lalaki ay nakipag-usap sa kanya, na ang mga ito'y si Moises at si Elias, na napakitang may kaluwalhatian at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay, na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. 32, si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangag-aantok. Dadapwat ang sila'y mga gising na totoo ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking nakatayong kasama niya. Amen. 33, sa 33. 33, at nangyari samantalang sila nagsisihiwalay sa kanya ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa tayo ng 3 dampa. Isa ang sa iyo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi. Amen. 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 Pangalawa, mga minamahal, undiscipline. Undiscipline. Biro mo, sabi ng Banal na Kasulatan, isinama ng mahal ang Panginoong Kristo si Pedro, si Juan at si Santiago sa bundok para manalangin. Kaya niya isinama si Pedro, si Juan at si Santiago ay para manalangin. Pagdating doon sa bundok, natulog. Natulog. Ang tawag pala doon, undiscipline. Kapag tayo po ay nasa banal na gawain, yung hindi mo pagbibigay na importansya, sa bawat bahagi ng banal na gawain, natulog ka, baliwala sa'yo, pakialam ko sa inyo, pagod ako. O kaya, nandun ka sa labas, nakikipagkwentuhan, nandiyan ka, hindi ka nakikinig, ang tawag doon, undiscipline. Marami kang mamimiss. Hindi mo alam na bawat bahagi ng gawain napakalaga para sa mga anak ng Diyos dahil may revelasyong ibibigay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tignan nyo, may binigay na revelation ng mahal na Panginoon. Nagpakita si Elias. Nagpakita si Moses, kinausap ang mahal na Panginoon. Sila ang sasarap ng tulog. Hindi nila nakita yung mga napakagandang revelation ng mahal na Panginoon na dapat na-revive sila sa pananampalataya kung gising sana sila. Kung binigyan sana nila ng importansya, yung sandali na sila'y kasama ng mahal na Panginoon para manalangin. Maraming mga mananampalataya ang ganon. Na nasa gawain sila pero undisciplined. Meron akong ibang alam na mga outstation, lalo na sa mga probinsya. Ang gising lang kapag gawain, pag nagpipreach na, yung preacher lang ang gising. Lahat ng kapatiran, tulog. Tapos may gising, naglalaro lang ng ML, nagsiselfon lang, naglalaro. Walang disiplina sa church. Ang tawag yan, undiscipline. Kaya nag-reveal ang mahal na Panginoon, hindi nila akalain magmumubang Holy Spirit. Biglang nagmubang Holy Spirit, mami na mahal. Merong isang taimtim na nakikinig, biglang nag-prophecy. Sabi niya, my children, I'm coming. Iiwan ko kayo. Sabi sa kanila. Iiwan ko kayo. Maraming maiwan dito. Biglang nawala na malay yung kapatiran. Tignan niyo mga minamahal, sa bawat pagkakatipon, maaring may revelation ang mahal na Panginoon katulad na nangyari dito. Amen? Biglang nagkaroon ng isang napakagandang revelation. Nakita nila yung talagang kung ano ang mahal na Panginoon talagang ipinakita sa kanila kung sino talaga ang mahal na Panginoon. Kasi noong mga panahon na yon, ang pagkaalam lang nila sa mahal na Panginoon ay propeta.
pangkaraniwang tao. Pero noong mga panahon na yun, nagliwanag ang muka ng Malapanginoon. Nakita nila yung kalulatian ng Malapanginoon. Nagkausap niya si Elias at si Moses na nagliliwanag ang muka. Ibig sabihin, ang Malapanginoon ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ang ating pinakamamahal Diyos. At binibigyan niya ng instruction si Elias at si Moses kung ano ang kanilang gagawin. Amen? Ibig sabihin sa pagkakatipon, maaring may mga revelation maganap. May mga revival na mangyayari, pero pag undisciplined ka, lakad ka ng lakad, kwento kayo ng kwento, tulog ka na ng tulog, walang discipline yan, kawalan ng disiplina yan. Amen? Sabi rito sa 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9, basahin po natin mga minamahal. Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 up to 9, sabi po, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na mahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Amen. Amen. Kayo'y magpigil, be vigilant, be sober, because your adversary, the devil, as roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Satan's like a roaring lion seeking whom he may devour. Habang tayo ay nagtitipon dito, narito rin si Satanas. Hindi para sumamba, kundi para magganap ng masisila niya. Amen? Kadalasang nagiging biktima niya yung mga undisciplined. Yung mga Kristiyanong panahon, maminamal ng pakikipag-ugnay sa Diyos, nandun sa kantin, nagkukwentuhan, nagkakainan. Nandun sa sulok, naghahanap ng masasandalan, natutulog. Nandun sa mga gilid-gilid, nagkukwentuhan. Ang tawag diyan, undisciplined. Amen? Yun ang mga dahilan. Bakit? Sabi, getting out of touch with Christ. Malayo sa iyo ang hipo ng Malapanginoon, hindi ka mahihipo. Ni walang papatak na luwa sa mata mo. Kahit abutin pa tayo ng 12 oras dito sapagkat inilalayo mo ang sarili mo sa paghipo sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Kailangan, mga minamahal, sabi ng Biblia, labanan natin ang ating sarili, magpigil. Pigilin natin. Sabi, kayo magpigil. Kayo'y magpuyat sapagkat ang kalaban natin ay dyablo. Kailangan natin, mismong sarili natin, labanan natin. Supilin natin. Disiplinahin natin. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:27. Sinusupil ko ang aking sarili, baka sa pagliligtas ko ng iba, ako naman ang hindi maligtas. Baka sa pangangaral ko sa iba, ako naman ang matakwil. Makapagligtas siya ng kaluluwa, siya naman ang itakwil ng Diyos sa kawalan niya ng pagpipigil. Kawalan niya ng disiplina. Amen? Kailangan natin ng discipline. Tayo mismo dapat dumisiplina sa sarili para madali tayong mahipo ng ating mahal na Panginoon sa tuwing tayo may banal na pagtitipon. Everybody shout, praise the Lord! Pangatlo, maminamahal, Lucas 9:38 hanggang 42. Basahin po natin. Dito po sa Lucas Kapitulo 9, talatang 38 hanggang 42. At narito, isang lalaki sa karamihan ay sumigaw na nagsasabi, Guro, ipinamamanik ko sa iyo na iyong tignan ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y aking bugtong na anak. At narito, inaalihan siya ng isang espiritu at siya'y biglang nagsisigaw at siya'y nililiglig na pinabubula ang bibig at bagyan ng siya'y hiwalayan na siya'y totoong pinasasaktan. 40, at ipinamanik ko sa inyo mga alagad na palabasin siya at hindi nila magawa. At sumagot si Jesus at nagsabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo. At samantalang siya lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo at pinapangatal na mainam. Natapot pinagwikaan ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu at pinagaling ang bata
at isinauli siya sa kanyang ama. Amen. 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 Pangatlo, maminamahal, faithless, doubtful. Faithless and doubtful. Wala silang pananampalataya. Merong isang tao, maminamahal, na merong epilepsy ang kanyang anak. Alam nila, maminamahal, na pati mga disipulo ay pwedeng magpatong ng kamay sa may sakit. Gagaling. Kaya hindi niya na ginambala ang mahal na Panginoon, diniretso na sa mga disciples. Pero nung ibinigay niya sa mga disipulo, hindi gumaling. Hindi gumaling. Ipinag-pray ng mga disipulo, hindi gumaling. Nagalit ang mahal na Panginoon, kayong mga walang pananampalataya, sabi niya. Sabi ng mahal na Panginoon namin na mahal, o kayong mga lahing walang pananampalataya, taksil, hanggang kailan makikisama ko sa inyo at magtitiis sa inyo. Nagalit siya sa mga disciples. Hanggang sabi niya, hanggang kailan ko kayo titiisin sa inyong kawalang pananampalataya? Bakit nagalit ang Malapanon? Kasi alam ng Malapanon, darating ang araw, iiwan niya ang mga disipulo at sila ang magpapatuloy sa mga gawain ng mahal na Panginoon. Paano niya iiwan kung ganon ang kanilang pananampalataya? Doubtful, faithless. Amen? At sabi rito, maminamahal, basahin pa po natin ang Mateo 17, talatang 19 hanggang 21. Nung umalis, maminamahal, ang ama ng bata na may karamdaman, nagtanong ng sekreto ang mga disipulo, ng lihim, bakit hindi nila napalayas ang masamang espiritu. Basahin natin, Mateo 17, 19 hanggang 21. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 17, talatang 19 hanggang 21. Nang magkagayoy nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. 21, dadapot ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. 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 Yan, maminamahal, sabi ng mga alagad, mahal na Panginoon, bakit hindi lumabas sa prayer namin? Dahil sa kawalan nyo ng pananampalataya. Yan po'y pananampalataya. Sabi ng Biblia, maminamahal, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kailangan may pananampalataya ka. Sabi ng Marcos 11:24, mga minamahal, sabi diyan, ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin na may pananampalataya, isipin mo na tinanggap mo na at ito'y iyong tatanggapin. Yun ang faith. Amen? Kaya kahit ano pa ang gawin mong panalangin, pag wala kang faith, wala kang pananampalataya, walang katugunan ang Diyos. Amen? Mismong ang mahal na Panginoon, mabasa niya sa Mateo 13:58. Hindi rin siya nakapagpagaling kasi walang pananampalataya ang iba. Kaya yung mga ibang Kristiyano, maminamahal, kung tutuusin, dapat hindi na nga natin kailangan magpalayans. Dapat kayo na ang maglilians ng inyong sarili. Amen? Kailangan exercise your faith. Dapat yun lang masiling, gumaling na kayo. Dahil gaya-gaya na lang tayo. Pagkatapos ng masiling, meron pa tayong layans, mamimili pa tayo kung sino yung maglilians sa atin. Hindi talaga tayo gagaling. Ang problema dyan, hindi dun sa Diyos na pinapanalangin natin o hindi sa mga manggagawa na nagpanalangin sa atin, kundi sa kawalan natin ng pananampalataya. Amen? Doubtless. Sabi, doubtful and faithless. Mateo 13:58, basahin natin. Dito po sa Mateo chapter 13 verse 58, sabi po rito, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa,
dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Amen. Hindi siya roon nakagawa ng maraming mga pangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Amen? Ngayon, kung nararamdaman mong mahina na ang pananampalataya mo, kailangan mo mag-ayuno. Amen? Sa ating mga mananampalataya, maminamal, bahagi ng buhay natin yan. Sabi na Mateo 9:14 hanggang 15, minsan pinahintulutan ng Diyos na under trials ka, walang pagkain, walang blessing na dumating. Minsan pinahintulot ng Diyos yan kasi nga, gusto niyang mag-force fasting ka. Kasi pag may pagkain, ayaw mo mag-ayuno. Ang gagawin niya, pahintulutan niya, wala kang pera, wala kang budget, walang makakain. Pagbukas mo ng refrigerator, puro tubig. Pagbukas mo ng kaldero, walang kanin. Pagbukas mo ng lagayan ng bigas, wala ng bigas. Pahintulutan ng Diyos yan para mag-force fasting ka. Yung iba, nagagalit pa pag walang makain. Dapat maisip natin yun na ang pagkakataon ay binibigay ng Diyos para makapag-ayuno tayo. Kasi sabi ng Biblia, mag-aayuno tayo. Sabi, habang ang mga disipulo kasi hindi nag-aayuno. Nung kasama nila ang Malapanginoon, sabi ng Malapanginoon, hindi pa kayo mag-aayuno habang kasama nyo pa ang kasintahang lalaki. Pero kapag umalis na ang kasintahang lalaki, doon lang kayo mag-aayuno. Sabi ng Mateo 9:14 hanggang 15, doon tayo mag-aayuno. Ang tinutukoy ng kasintahang lalaki diyan, ang mahal na Panginoong Hesus. Nung kasama pa ng mga disipulo, hindi sila nag-aayuno kasi lagi silang umaasa sa mahal na Panginoon, sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pero sabi, pag inalis na sa inyo ang kasintahang lalaki, ay mag-aayuno na tayo. Ibig sabihin, kasama sa paglilingkod sa Diyos ang ating pag-aayuno. Basahin natin Mateo 9:14 hanggang 15. Dito po sa Mateo Kapitulo 9, talatang 14 hanggang 15, na magkagayon nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangagsasabi, bakit kami at ang mga Parisiyo ay nangayuno madalas, datapot hindi nangagayuno mga alagad mo? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang kasintahang lalaki ay kasama nila? Datapot darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay alisin sa kanila at kung magagayoy, mag-aayuno sila. Amen. 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 Iyan, maminamahal, ang kanilang mga karakter. Kaya malayo ang hipo ng mahal na Panginoon sa kanila. At pang-apat, sabi rito, Lucas 9:46 hanggang 48. Sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 46 hanggang 48. At nagkaroon ng isang pagmamaturanan sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Dadapot pagkaunawa ni Jesus sa pangangatwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping. At sinabi sa kanila, ang sinuman tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap. At ang sinuman tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay siyang dakila. Amen. 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 Pang-apat, mga minamahal, yung self-centered, selfish, and envying. Inggitin, envying. Nagkaroon sila, mga minamahal, sabi dito, nagkaroon sila ng pangangatwiran. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa kanilang mga puso. Sabi ng Biblia, mga minamahal, at nagtatalo sila kung sino yung pinakamagaling, pinakadakila. Sabi nung isa, sabi ni Apostol Pedro, ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakadakila. Sabi naman ni St. John, ako ang pinakadakila. Ako ang pinakamagaling. Sabi naman ng ibang mga alagad, hindi, lalo ako. Ako ang pinakamagaling, ako pinakadakila. Ibig sabihin, lahat sila gusto nilang, sila ang nangunguna, sila ang pinakadakila. Sila ang pinakamagaling. Ang ugali nila ay self-centered, selfish,
and being. Amen? Nung nakita ng Malapanginoon ang kanilang mga ugali, maminamahal na iling ang Malapanginoon. Ang ginawa, maminamahal ng Malapanginoon, kumuha ng maliit na bata. Sinabi ng Malapanginoon, ang sino man tumatanggap sa maliit na batang ito, ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa Diyos na nagsugo sa akin. Ang sino man pinakamaliit sa inyo sa kaharian ng Diyos, siya ang magiging dakila sa kaharian ng langit. Amen? Ibig sabihin, kung sino yung pinakamapakumbaba, if you wanna be great in God's kingdom, you must be a servant of all. Sa kaharian, dito sa sanlibutan, sabi sa kaharian ng sanlibutan, ang dakila ay yung mga pinaglilingkuran, pinagsisilbihan, pero sa kaharian ng Diyos, kung sino yung naglilingkod, sila ang magiging dakila sa kaharian ng langit. Amen? Maraming mga Kristiyano ngayon, maminamahal, self-centered sila. Pag hindi sila napansin, nagmumukmuk, nag-aalboruto. Pag hindi ibinigay sa kanila yung isang opportunity na dapat siya naiinggit, dapat ako, bagay sa akin yung kanta na yan, bakit hindi ako pinakanta? Ako dapat song leader, bakit hindi ako tinawag na song leader? Bakit yung dalawa na lang lagi nagsusulo ako? Ang ganda-ganda ng boses ko. Pinagpraktisan ko to ng pasyon, ng panahon pa ng sanlibutan ako, ayaw ako pakantahin. Yun yung tinatawag na self-centered. Amen? Envying, yung inggit. Yun yung ugali na maglalayo sa iyo sa hipo ng Malapanginoon. Amen? Hindi ka kalulugdan ng Malapanginoon, talagang ilalayo niya ang kamay niya sa iyo para mawala sa iyo yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Selfish, yung pagiging makasarili. Self-centered, gusto mo ikaw lagi makita. Gusto mo mapansin kang magaling ka. Gusto mo ikaw ang dapat napapansin ng mga kapatiran. Ganon ang ugali nila, maminamahal. Pero sinabi rito sa Banal na Kasulatan, sinabi rito ng Lucas 22, talatang 24 hanggang 27. Basahin po natin. Lucas 22. Dito po sa Lucas, chapter 22, verse 24 up to 27, sabi po, at nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila. Kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapot sa inyo hindi gayon, kundi bagkus ay lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata. At ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapot ako'y nasa gitna ninyo, na gaya niyaong naglilingkod. Amen. 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 Ipinakita ng Malapanginoon ang kanyang sarili, maminamahal. Sabi, hindi ba mas dakila yung nakaupo sa dulang kaysa sa naglilingkod? Pero nakita niyo ako ang naglilingkod sa mga nasa dulang. Ibig sabihin, naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran at ibigay ang kanyang buhay para sa marami. Dapat magkaroon ng ganyang mindset ang mga Kristiyano. Hindi baling mahuli tayo dahil sabi ng Mateo 19, talatang 30, ang mga huli ay magiging una at ang mga una ay magiging huli. Sa kaharian ng Diyos, pag ikaw ay hindi ka binibigyan ng importansya dito, hindi ka isnasali sa mga importanteng mga okasyon, kulilat ka, hindi ka nakikita, hindi ka pinapansin, pagdating sa kaharian ng langit, ikaw ang ilalagay sa una. Yung laging sikat, sila yung laging nasa una, sila lagi ang nakikita, sila lagi mga minamal ang bida. Pagdating sa kaharian ng langit, nandun sila sa pinakadulong-dulo, ganito na lang sila kaliit sa dami ng nakapila. Ganito na lang sa layo nila, ganito na lang sila kaliit. Kasi isa-isa tayong papasok sa kaharian ng langit, pila-pila yan. Kaya yung pagdating sa kaharian ng langit, kung sino yung nasa una, siya ang malalagay dun sa dulo. At yung nasa dulo na hindi binibigyan ng importansya dito sa libutan,
Parang hindi isinasali sa anumang mga mahalagang bagay. Pagdating sa karina langit, siya ngayon ang nasa unahan. Sabi, ang una ay magiging huli at ang mga huli ay magiging una. Kaya huwag kang magdamdam pag minsan parang hindi ka napapansin, parang hindi tayo nabibigyan ng importansya. Sabi ng Biblia, balang araw, ang sino mang pinakamababa, sila ang magiging dakila pagdating ng kaharian ng Diyos. Basahin natin Mateo 19:30 at Mateo 23, talatang 12. Basahin natin talata. Dito po sa Mateo Kapitulo 20, talatang 19, Kapitulo talatang 30, datapot maraming mga una na mga uhuli at mga huli na mga uuna. Dito po sa 23 ng Mateo, talatang 12. 12. At sino man nagmamataas ay mabababa, at sino man magpapakababa ay matataas. Amen. 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 Dapat ganun na tayo mga minamahal kasi meron tayong Espiritu ng Diyos. Sila yung mga alagad noon, hindi pa naluwalhati ang malapang noon, wala pa silang Holy Spirit. Kaya napakalayo nila na mahipo ng malapang noon sa kanilang karakter, sa kanilang buhay. Pero gaya ng sinabi ng Biblia, habang kami ay pahina ng pahina sa panlabas, pero ang aming katauwang panloob ay palakas ng palakas. Ibig sabihin, habang nagtatagal dapat tayo sa paglilingkod sa Diyos, dapat lumalakas yung ating spiritual life. Nagmamature tayo. Amen? At mga minamahal, tayo po ay unti-unting nababago. Yung ating dating pagkatao, hindi na nila nakikita tayong gayon. Kung dati kilala tayong lasinggo, basagulero, laging nagmumura, laging nakikipag-away, hindi na nila kilala yung dating gayon. Ikaw ay bagong nilalang na. Hindi na nila kilala yung dati mong unang pagkatao na makasalanan. Yun ang ibig sabihin nun, maminamahal. At ang kauli-ulian, sabi po rito, maminamahal, Lucas 9:51 up to 54, basahin natin. Lucas Kapitulo 9, versikulo 51 hanggang 54. At nangyari nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas. Brother, binabasa mo? Ah, Lucas 9:51. Sige. tama Tuloy. po. At nangyari nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha, at nagsiyaon sila, at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap, sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. 54. At nang makita ito ng mga alagad, niyang si Santiago at si Juan, ay nagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Amen. Ito, mga minamahal, ang pinakamasamang ugali ng mga disipulo noon. Vindictive, intolerant. Panlima yan, panlima. Vindictive, intolerant. Ibig sabihin, mapaghiganti. Mapagkimkim ng sama ng loob. Vindictive. Gusto nilang paghigantihan kasi papunta sila doon sa Samaria, ayaw silang tanggapin. Ayaw silang papasukin. Kasi ang mukha ng malapang nun papuntang Jerusalem. Ang Samaria kasi, maminamahal, ito po ay isang lugar na doon ibinukod yung mga mistisong Hudyo. Ang Samaria. Lahat ng mga Hudyo, kasi masyadong conservative ang Israelites, ang mga Israelita. Pag sila'y nakapag-asawa ng ibang lahi, marumi na sa kanila yun, marumi na. Talagang mababa ang tingin nila sa ibang lahi kasi sila, the chosen people of God, banal ang tingin nila sa sarili nila. Sila yung mga descendants of Abraham. Ang tingin nila napakalapit sa Diyos, napakabanal at napakamatuwid. Masyado silang judgmental. Kaya nung ang mga Hudyo na kasama nila na nakapag-asawa ng ibang lupa, pinaalis nila sa Israel. Pinatira nila doon sa Samaria.
Sa Samaria, yun yung lugar ng mga mistisong Hudyo. Mistiso. Mga Hudyo na nag-asawa ng ibang lupa, nag-asawa ng Egyptian, nag-asawa ng Jordanian, nag-asawa ng iba't ibang mga lahi, mga Syrian, at doon sila ngayon inilagay sa Samaria. Sa madaling salita, hindi na sila purong Hudyo. Kumbaga dito sa atin mistiso. Kung ikaw ay nag-asawa ng incheck yung nanay mo, ikaw ay mistisong incheck. Kung ikaw ay nag-asawa ng Amerikano yung nanay mo, ang tawag siya mistisong Amerikano. Yun naman, mistisong Hudyo, yung nandun sa Samaria. Kaya galit ang mga Samaria sa mga Hudyo, sa mga Israelites. Kaya nung papunta sila doon, hindi sila tinanggap. Galit sila. Kasi ang tingin nila sa mga Israelites, judgmental. Pero hindi nila alam, ang mahal na Panginoon ay lahat ay tinatanggap niya. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mapagmahal ang mahal na Panginoon. Kaya nandun siya sa Samaria, gusto niyang iligtas at asikan ang salita ng Diyos. Hindi siya nagtatangi ng tao. Ang tingin ng mga Samaria, katulad din ng, ang mahal na Panginoon, katulad din ng mga Israelita na mga masyadong judgmental. Kaya hindi nila tinanggap. Umalis ka dito. Pinagbabato nila mahal na Panginoon, ayaw nilang papasukin sa Samaria. Sabi ni John at saka ni James, mahal na Panginoon, gusto mo magpaulan tayo ng apoy mula sa langit para maparusahan sila. Amen? Tignan niyo sabi ni James, nang makita ng alagad niyang si Santiago at si Juan ay nagsabi, Panginoon, ibig mo bang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at pugnawin na natin sila? Akala mo kanya galing yung kapangyarihan. Sabi ng malapang, kung mabasa niyo yung 55, binura kasi sa 55 Sa 55 sa English, kompleto sa English. Dito sa 55, at pinagwikaan sila. Pero sa English, sabi rito, But he turned and rebuked them and said, You know not what manner of spirit ye are. Anong klaseng espiritu mayroong kayo? Mga mapagiganti, vindictive, mapagtanim ng sama ng loob, anong klaseng espiritu mayroong kayo? What kind? Sabi, and rebuked them and said, You know not what manner of spirit ye are. Anong klaseng mga espiritu mayroong kayo? Bakit pupuksain natin? Bakit pupuknawin natin? Ganon sila noon, vindictive, mapagtanim ng sama ng loob, nag-iisip maggiganti, na yan ang naglalayo sa iyo sa hipo ng mahal na Panginoon. Amen? Sinabi na dito sa Biblia, sa Romans chapter 12, verse 17 up to 21, tayong mga Kristiyano dapat, sabi, pagpalain natin ang umuusig sa atin. Ipanalangin natin sila. Pag nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Amen? Hindi man nila tanggapin ang iyong pakipagkasundo, dinadagdagan mo naman yung apoy niya sa impyerno. Sabi, huwag kayong magigantihan mga kapatid. Sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti. Conquer evil with good. Gantihan nyo ng mabuti ang masama. Nagalit ang malapang sa mga disciple kasi anong klaseng espiritu mayroong kayo. Sabi niya, basahin natin, Roma 12:17 hanggang 21. Dito po sa Roma, chapter 12, verse 17 up to 21. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa iyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan niya ang daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ang mga baga ng apoy ay ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ang mabuti, ang masama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, pagdating ng mga Acts chapter 8, mabasa niyo, ang Samaria ay ang daming naligtas, ang daming lumapit sa mahal na Panginoon nung nangaral si Felipe. Yan ay mababasa niyo sa Acts chapter 8, verse 5 up to 8. Tapos talo ng 12. Ang daming naligtas ng mga Samaria. Kung pinaunalan nila ng apoy yun, namatay lahat ang Samaria, hindi sila naligtas.
impyerno agad sila. Amen? Pagkamatay ng mahal na Panginoon, maminamahal si James at si John na vindictive, mapagiganti. Kaya nga ang tawag sa kanila ng mahal na Panginoon, mga anak ng kulog. Si James at si John, mga mainitin ng ulo. Mga anak ng kulog ang tawag sa kanya. Si James at si John, the son of thunder. Kasi mainitin ang ulo. Pag nagalit, gusto away agad. Nung hindi sila pinapasok sa Samaria, gusto niya parusahan agad ng Diyos. Magpaulan kagad ng apoy. Pero alam niyo ba, si James at si John, nung sila po ay mayroon ng Espiritu ng Diyos, sila ngayon sa Bible ang sumulat ng The Apostle of Love. Si John. Lahat ng kanyang apostol, lahat ng kanyang sulat sa 1 John, 2 John, 3 John, ang nilalaman ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 7, mga kapatid, mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig ay nakakakilala sa Diyos. Ngunit ang walang pag-ibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang may pag-ibig ay nakakakilala sa Diyos. Amen? Sabi, makikilala mo na ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa. Paano mo maiibig ang kapwa mo? Paano maiibig mo ang Diyos? Gayong ang kapwa mo'y nakikita mo, hindi mo maibig, samantalang ang Diyos hindi nakikita, pero sinasabi mong iniibig mo. Lahat, pati si James, sabi ng James, chapter 2, maminamahal, verse 14, hanggang 16, sabi niya, kung ikaw ay merong bagay na sa iyo, pero hindi mo maibigay sa kapwa mo, anong klaseng pananampalataya meron ka? Ipakikita ko sa iyo ang aking gawa, pero na walang pananampalataya, pero ipakita mo sa akin yung pananampalataya mong walang gawa. Ang hindi umiibig, ang walang ginagawa, na hindi pinakikita ang pag-ibig, ay pananampalatayang walang gawa. Ibig sabihin, ipinakita ni James at ni John na dating punong-puno ng galit, puot, itinuro na nila yung tungkol sa pag-ibig. Ibig sabihin, napuspos na sila ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Natutuwa na nila paano umibig ang mga tinatawag na sons of thunder. Mga mainitin ng ulo, naging punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa salita ng Diyos at sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang uling talata na yan, maminamahal. 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Talo ng 12 at 19 up to 20. Dito po sa unang Juan, kapitulo 4, ang talata po ay 7, 8, unang Juan, kapitulo 4, 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Dito po sa 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito po sa 12, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y mag-ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Amen. 19 and 20. Dito po sa 19 hanggang 20, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa madaling salita, maminamahal, nung ang ating mahal na umakyat na sa langit, iniwan niya na ang kanyang banal na Espiritu, kaya nagkaroon na sila ng fruit of the Holy Spirit. Nagkaroon na sila ng gabay ng Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, ang bunga ng Espiritu Santo ay love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, at faithfulness. As against us, there is no law. Ibig sabihin, lahat ng mga alagad noon, nung dumating na ang Espiritu Santo, nagbago na sila. Hindi na sila nakilalang gayon sapagkat may banal na Espiritu ng Diyos na nasa kanilang mga puso. Amen? Kaya nga, maminamahal, huwag nating hayaan, mga minamahal, na isa tayo sa malagpasan ng hipo ng ating mahal na Panginoon, lalo na sa ganitong may banal na gawain. Amen. Tayo po'y tumayo at sama-sama tayo magpuri. Awitin natin ang awiting Come Holy Spirit.
Minsan pa maminamahal, tayo po ay umawit magpuri sa mahal na Panginoon. Sikapin natin, maminamahal, na bago tayo umuwi, bago tayo lumisan sa banal na lugar na ito, huwag tayong malugi, mahipo tayo ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iwaksin natin ang magiging dahilan, maminamahal, na hindi tayo mahipo ng ating mahal na Panginoon. Getting out of touch with Christ. Huwag nating hayaan na isa tayo, maminamahal, na malalayo sa hipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama tayong umawit sa mahal na Panginoon. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Magpuri tayo, maminamahal. Huwag natin pabayaan na lumayo ang banal na espiritu sa atin. Ipanalangin natin sa tuwing may banal na gawain. Isa tayo sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Isa po tayo sa mahipo. Isa po tayo sa pagpalain na makadama ng banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching For your heart, you hold my life into your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Isa pa sa